Okay, good evening. So, while I stranded ta sa bagyong Tino, ug dunay umaabot nga bagyong Uwan. So, as of now, ni ata karon sa Kumagaskas, Cabadbaran City, Agusan del Norte. So, ato kini gipahimuslan nga kagayunan alang sa pagpalawom sa Kristohanong pagtuo ug diha usab sa mga pangutana nga ibangon ka nato sa ato igsuon, Brother Raul Habian. So welcome kamo sa atong question and answer portion ug atong ihatag ang mga pangutana kang Brad Raul Habian alang sa pagpadayag sa atong katinawan. So Brad Raul. Yes bro, maayong gabi diha. So bro, mangutana lang ko sa imo kay gumikan ka ikaw saksi medyo ka sa una. So kani nga pangutana related gini sa imong reliyon sa una. So kini bang Juan 1:14 kini nandudlo mo ning mga saksi nga di ba ningon man si Ginoong Hesus nga sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Moadto ako didto aron pagandam niini. Kunya mobalik ako ug kuhaon ko kamo karon asa ako ato usab kamo, di ba ningon man si Ginoong Hesus niana. Pero ang hubad dinhi sa mga saksi, wala kuno tay mga labot. Kay ang bilong kuno nini kadto ko ng 144,000. Unsa bay unsa anto man ni pagsabot barera po libog mo tani trabaho kay apostoles sa krong giingnan niini matupan nila. Sa Juan 14:1-3 mao ang pasalig ni Kristo. Matod sa uno, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. So kini nga saad ni Kristo alang kini ni adtong iyang mga sumusunod nga nagsalig sa Dios o nagsalig diha kaniya isip pinadala sa Dios. So matod sa atong Ginoong Kristo sa balay sa iyang amahan dito sa langit, dunay daghan nga mga lugar nga diin andaman niya ang matag usa sa iyang mga sumusunod. Mao nang si San Pablo dinhi sa Filipos kapitulo 3, 20 ug 21 miingon, apan ang atong puloy-anan atoa sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. So kining langit nung puloy-anan nagiandam sa Ginoo alang kini ni adtong nagpaabot sa iyang pag-anhi. So pangutana, kinsa man ni nagpaabot kaniya? So kitang mga Kristiyanos nga tumutuo sa Ginoo way limit. So basta nagtuo kang Kristo, nagpaabot sa iyang pag-anhi. Versikulo 21, ilisda niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha. Pinagi sa gahom, nagiganti niya sa pagmando sa tanan. Sa tanan di ay. Dili di ay sa limitado nga 144,000. Sumo na ang katawhan sa Ginoo, nakita ni propeta o revelador nga si San Juan, apostol sa Ginoo, nga dito sa langit nakita gyud ni ang dakong panon. 19:1, tapos ni nadungog ko ang usa ka hilabihan ka banha sa dakong panon sa katawhan dito sa langit nga nag-ingon, dayga ang Dios, ang kaluwasan, ang himaya o gahom, iya sa atong Dios. So kadtong mga nangaluwas, dili kay limited lang sa 144,000. Kung dili sa dakong panon nga naghimayag, nagdaig sa Ginoo dito sa langit nga miingon sila nga ang kaluwasan ug ang gahom iya sa Dios. So kining dakong panon, buti pasabot 7-9 sa gipadayag walay tao nga nakaihap niini. Okay. So kanang 144,000 naihap man. So sa ato pa ang ganti dito sa langit nagi-prepare sa Ginoo sa iyang katawhan para sa tanan, dili kay sa limited lang 144,000. Pero imo man na discuss ng 144,000 Brad Raul no. So sa may meaning ana. Dili na literal nga ihap. Literal mo kuno nila. Kaysa 7, 1 hangtod sa 9,
naghisgot na og 144,000 nga sa matag tribo sa banay ni Israel na itag 12,000 kalibo, no? Na reperado na sa kahugpungan sa unang katawan sa Ginoong Israel nga niihap og 144,000. So di na siya literal nga ihap nga 144,000 sama sa pagtuo sa mga saksi ni Jehovah. Kaya ang word manggod nga 12, ang meaning ana is completeness. Meaning although ang Israel wala gyud sa katibukan mituo sa Ginoo pag-abot ni Kristo, pero gipasalig diha sa Revelation nga sa matag tribo sa Israel naagyoy maluwas kadtong midawat sa atong Ginoong Kristo. So ang mga saksi ni Jehovah nag-define og duha ka grupo. Gitawag ni nga gamay nga panon ug ang dako nga panon. Para nila separado ni nga o separado ni o managlahi nga grupo. Pero wa sila kahibalo, Brad Raul, nga ang dakong panon sa sinugdan mora na siya ang gamay nga panon. Daghan siya. So ang little flock of the great crowd is one and the same. Dili na siya kay separado. Natural sa sinugdan ang dako gikan gid sa gamay. Mo nang sa 12 sa Lucas mingon ang Ginoo nga ayaw kahadlok gamay nga panon. Anong gamay nga panon kay gamay pa man sila. Tama. 12 pa gyud to. Tapos sa Pentecost buhat kapitulo 1, 3 hangtod sa 15, 120. Pagkaabot sa panahon nga si San Pedro nagwali, dunay 3,000 nga nadugang sa simbahan. Buhat 2, 41, 42. Matag adlaw. So matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang simbahan. So gikan sa gamay nahimo siya nga dako nga panon. O nganong didto man nag-start na sa tribo ni Israel kay ang sinugdanan sa kasaysayan sa Kristyanismo nagsugod man sa mga Hudiyo. So mo nang sa 7 1 hangtod sa 9 moadto ka sa bersikulo 12 sa Revelation naghisgot og duha ka kanang hutong diha sa pagtawag sa Ginoo sa iyang katawhan. Una ang mga Hudiyo. Kaya dito man nag-start ang Kristyanismo. So, limited lang, 144,000, pero sa diyang nahimo na kining universal kung Katoliko, nahimo na ning dili maihap makatawhan. O kining 144,000, o kining dakong panon, nga gikan na siya sa gamay nga panon sa sinugdan, nga mga Hudiyo, niadto sa mga Hintil. So, 19:1 sa Revelation, tuwa sila sa langit. Naghimayag, nagdaig sila nga ang kaluwasan utang sa Dios. So di tinuod nga 144,000 lang ang mahalangit. Ang dakong panon tuwa usab sa langit. Kay giandaman man sila og lugar kay ang atong puloy-anan nga matinubos ni Kristo sumala sa akong nanabasa sa Filipos 3:20-21 mao man ang atong puloy-anan sa langit. Diin alid-an kita sa lawas nga di na madunot o kini nga saad alang kini sa tanan nga mga Kristiyanos. So dili limited sa 144,000. Tama. So nagbanggit mo ko sila bro nga dili sila matug langit. So baas mga saksi kasi karon ako ma-encounter mag-unsa mo kuno sa langit. So wala sa kalabutan. Gamiton nila katong sa Isaias ba nga maghimo ang Dios og bagong langit o bagong yuta. So dili ta makabuot sa Ginoo kung ang iyang gi-prepare nato para sa langit. Okay, sakto. Kay kini magong kalibutan, Brad Raul, sa wala pa himo ang tao, dili magyud ni kalibutan sa tao. Kalibutan ni sa mga mananap. Hinumdumi nga ang Dios nagbuhat sa tao sa ikaunom ka adlaw. So sa wala pa tao, so nag-exist ng kalibutan anay mga hayop, mga isda o mga langgam o ubang butang, wa pa tao. Kapitong tao. No. So bisan ang yuta mawad-ag pumuluyo niini, ang yuta magpadayon sa pag-exist bisan pa walay tao. So ang saksi diha nga area sa Job kay ang butil ipasabot nga kining yuta din hita gibuhat sa Ginoo. Og din hita magpuyo sa walay katapusan.
So hinumduman nato nga ang yuta pwedeng mo restore sa iyang kaugalingon nga bisan pa wala human intervention. Kay ilang pagsabot sila man daw ang gamiton sa Ginoo nga ahensya aron nga ang yuta mahimong paraiso. Okay. Mo nang mahimo nga bag-o. Kay sila daw ang Moday. magpatuman sa agriculture, magbalik sa pagpananom. So ang yuta na siya kinaiya nga mo restora sa iyang kaugalingon nga capacity. Kaya palitan ka na imong balay. No. Adi na ka mo puyo diha. So mo balik ka diha og mga 20 years, 50 years. Kanang balay ni mo mahimo na murag lasang. Okay. So meaning ang yuta na kinaiya nga mo restora siya iya. Sakto. So bisan wala human intervention, pwede ang yuta mag-continue bisan pa walay tao. So kinang giingon nga bag-ong langit o bag-ong yuta sa teolohiya sa Katoliko nga bag-ohon ang sitwasyon sa kalibutan. Meaning kung ang kalibutan karon gipuy-an sa daotan, gimanduan sa yawa, mabot ang time nga dili na ang yawa mo'y mamando niini kundi ang hari na gyud mong Ginoo. Okay. So meaning nausab ang dagan sa kalibutan kay di naman ang yawa mo'y nagdominate sama sa ato karon nga ato existe ang kalibutan puno sa daotan kay ang yawa mao ang nagamando gyud sa atong kalibutan, siya ang gisunod sa mga tao. Pero time will come sa Revelation chapter 20 verses 1 up to 6 moabot ang panahon nga ang yawa itsapoy na sa Ginoo. So ma-change na ang dagan sa kalibutan. Ang Diyos na mismo ang maghari. Kisa man ang maghari, kadtong giingon sa gipadayag 1:6 nga gihimo kita niya nga gingharian sa mga pari. Tama. So kanang gingharian sa mga pari mao nang tukuron sa Ginoo gingharian ug mao nang magmando sa tanan kauban sa atong Ginoong Hesukristo. So mahitabo na nga ang kaaway nga maong yawa mahimo ng tumbanan sa mga tiil sumala sa Roma 16:20 nga maander na sa pagmando ni Kristo, dili na makadominate ang yawa. So ma-change na ang dagan sa kalibutan kay wala naman ang yawa magdominar sa kalibutan kundi mobalik na ngadto sa original nga ang Dios gyud ang gisunod sa katawhan. Okay. So, lain pa talaga po kay sigot makagaling nagyawa sa tanas sa mga baka di mo. Kani bang sa ilang basahon sa naman sila basahon nga katong ang sa tong libro nga nag-ingon da sa 1914 daw. Atong 1914 daw bro, gi hulog daw sa Dios si Satanas diri sa yuta. Og ni atong 1914 po daw nahimugso or nahimo ang gingharian sa langit. Unsa may klaro na maglibong. So, libong mo. Ang giingon sa mga saksi nga 1914 mo ang pagsugod sa paghari sa Dios og ang yawa gitambog na nang maong tuig dili ka na tinuod. Kay dito pa lang sa panahon sa mga apostol naghisgot na sila nga si Kristo na gyud harian. Colosas kapitulo 1 bersikulo 13. So mo ning atong basa sa balang kasulatan. Kay giluwas kita niya sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga mo'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. So dinhi ang katawhan nga nakadawat og kaluwasan gibutang sa Ginoo sa Dios nga Amahan sa giharian sa iyang anak. So meaning existing na ang kingdom ni Jesus dito pa lang human sa iyang pagluwas sa katawhan. Kay klaro man ang bersikulo, giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang anak. So naanay gingharian si Kristo. Mabiton lang sa gipadayag 1:6 gihimo kita kanang sa English man made meaning past tense. Meaning gihimo na kanay. Naanay kingdom. Og naanay mga sakop na nang maong gingharian nga mao kadto mga linuwas sa atong Ginoo. So di tinuod nga sa 1914 pa nagmando ang atong Ginoong Kristo sa langit.
nagamando ng Ginoo sa iyang katawhan ginuwas dito pa lang sa human sa iyang pagluwas o pagtubo sa katawhan. So dili tinuod nga 1914 lang naghari ang atong Ginoong Kristo ug ang yawa gitambok sa kalibutan sa maong tuig. Kaya actually ang yawa sa Job kapitulo 1 ug 2 nagsakanaog naman sa kalibutan. So di naman sa kinahanglan nga ang yawa gyud itambog ano man, ang yawa manggod nakahibalo na siya nga wa na gyud siya dapit dito sa langit. Tama. So kay ang langit mao man ang dapit sa mga linuwa sa Ginoo, no? So nahibalo ang yawa nga wala na sila kabahin dito sa langit. Mao na nga sa kapitulo 12 naglipay ang katawhan sa langit kay wala na luna ang yawa dito nila kundi ang langit luna na sa mga taong linuwa sa Ginoo. O kanos aman nahitabo sa ang Ginoo nagtubos ug sumala sa Episo 4:8 hangtod sa 11 nahitabo ka na sa diyang si Kristo misa ka sa langit nagdala siya panon sa mga bihag. So ang langit nahimong lugar sa Dios, nahimong lugar sa mga anghel, nahimong lugar ni atong mga linuwa sa Ginoo. Ug di na lugar ni Satanas nga yawa. So diha nawad-an og no lugar ang yawa mao na nga sa 12:9 nahimo niyang puloy-anan kining kalibutan. So niya ang yawa sa kalibutan na exist ug dili ka na nahitabo lang natong 1914. Before pa sa panahon ni Kristo naa na may mga yawa ug ngani si Kristo nagpagawas og mga nayawaan. So meaning ang control sa yawa bisan sa time pa ni Kristo niya na sila sa kalibutan naglihok. Di lang kay natong 1914 mao ang pagtambong nila. So niya na sila sa wala pa gani ang tuig 1914 ug prueba niya na na-encounter mismo ni Kristo sa iyang ministry ang magipangyawaan. So meaning kanang gipangyawaan mao na prueba Brad Raul nga naayawa. Naayawa. Eh, nung nayawaan man ka, Okay. so nagyo na exist nga yawa. So asa man ang mayawa, niya sila sa kalibutan sa panahon pa ni Ginoong Kristo. So tinuod nga 1914 pa gitambog ang yawa sa kalibutan. Anin tutubag bro Paul oy. Nakontento ko sa imong tubag. Pero sumala sa Jeremias 23:24. Ningon man bro nga ako ang Dios nga anaa sa tanang dapit. O di lamang sa usa ka dapit. Pero nganong ang mga saksi ni Job nagtudlo man sila nga God is not omnipresence. Unsay pasabot na Dili lang kay omnipresence dili ang Ginoo dili omniscient. Meaning wala pod ang Dios nahibaw sa tanan. Sa Wala pod siya sa tanang dapit. tama. Pero klaro sa Proverbio 15:3 nga ang mga mata sa Ginoo anaa sa tanan nga mga dapit. So kung asa gani imong mata to apod ka Brad Raul. Tama. Ako ang mata nako ron ni aman diri sa atong waiting shed so ni apod ko. Napagka. Lisod pod akong mata naa diha tos wala akong lawas. So mura di akong mata murag nilupad. So klaro nga ang mata sa Ginoo na sa tanang madapit. So God is in all places. Kaya naaman sa tanang dapit. Kung asa ang imong mata to ang mapod ka. So kung ang mata sa Ginoo naa sa tanang dapit, so therefore ang tag-iya sa mata naapod sa tanan nga mga dapit. So kanang giingon sa masaksi nga ang Ginoo dili omnipresente. So dako na nga sayop og dako na siya nga bakat. How about sa giingon nga ang Ginoo wala mahibaw sa tanang butang? Sa nangatorungan. Unang Juan 5:20 at 3:20 nag-ingon nga God is all knowing. God knows everything. So sa to pa nahibaw siya sa tanan. So kanang pag-ingon sa masaksi nga wa nahibaw ang Dios nga makasa si Adan dako nang bakat. Tama, silang libro nga. Dako nang naman. Ang ilang gibasihan ana nga kung ang Dios nahibaw pa. Nahibaw pa daw ang Dios nga makasa si Adan o si Eva. Di na daw niya buhaton si Adan o si Eva. Okay. Kaya kung iya daw buhaton nga nahibaw siya nakasala, sa ato pa ang pagkadautan daw karon, pwede daw i-akusa sa Ginoo. Karong imo pamanggidayon. Pag buhat ang tao nga nahibaw man kang nakasala. Hinumduman nato nga bisan pa ang Dios nahibaw
nga si Adan og si iba makasala, ang Ginoo naghatag baya ka Adan og iba og libreng kagawasan sa pagbuot. Tama. Og accountable ta sa atong nahimo nga maayo og sa dautan. Mm. So, di na rason o pagatarungan nga wa nahibaw ang Ginoo. Kay dili siya Ginoo kung wa siya mahibaw sa nang mabutang. Sumala sa imong gikot nga bersikulo Jeremias 23:23 ug sa sitar nako nga unang Juan kapitulo 3 bersikulo 20 that God knows everything. So, sayop ang giwitness sa mga saksi nga Ginoo wa mahibaw sa tanan. Nahibaw siya Tama. ug naa sa tanan nga mga dapit. Sumala sa Proverbio 15:3. Mabasa na silang basahon nga katong nangatarungan, pinasikad sa balaang kasulatan. Muna ilang giingon. Muna giingon na di nakabasa po ko ana. So, kining sa tod, kini bang sa before ang 1936 bro, unsa gigamit sa mga saksi nga Juan, kato ng istaka na ilang gituuhan sa gilan sa kanang Ginoong Hesus or cross pa before 1936. Sa sinugdan, cross gyud ilang gigamit. Okay. Og proibaan na ang ilang watchtower kanang ilang magasin na logo nga cross. O ang mga saksi ni Jehovah magpin og cross sa ilang dughan. Nga na ilang nang gipasigarbo sa ilang yearbook 2015 nga kanang cross mo nang ilang nahimong identity. Okay. Nagilhanay sila nga saksi dai sila kay na sila May cross. gipin nga 2015? cross. Sa ilang yearbook. Naka-state dito nga ang cross nahimo ilang ilhanan sa ilang isig ka saksi. Nga na-identify lang nga oy kauban di ay kay na may pin nga cross. Og sa mga basahon sa watchtower ang Bible translation nilang gigamit cross gyud. Pero tungod lagi kay ang saksi gustong magpalahi gikan sa kamatuoran, ang ilang gihimo para mahimong mo fit in sa ilang theology nga ang pag-usab sa ilang teaching nga si Kristo gilansang sa estaka. So kanang ang solusyon na Brad Raul, taktako ng word nga cross. Kay kung di na mataktak tas motudlo sila nga ang Ginoo gilansang sa poste, gilansang sa estaka sa truso, tapos ang mabasa sa ilang Bible gilansang sa cross, so mo contradict na mismo sa ilang gibitbit nga Bible. So ang gihimo sa mga saksi, naghimo silang translation aron ipahaom ang ilang gituohan. So unsa may solusyon, kuhaon ang word nga cross. Para pagkuha sa word nga cross, isuksok nila ng istaka. Para sa ilang gitudlo nga istaka gilansang sa Ginoo, naapoy mabasa sa ilang Bible nga istaka. Pero corrupted na nga Bible. Pero sa unang Bible nila, cross gyud ha. Cross gyud na. Kagigamit lang istaka 1936 man. Paman. So bag-o lang. Bag-o lang 1936 na gani. Ang rason lagi ana kung nganong kuhaon gyud na kay di lagi muhaom. Kay magtudlo ta nga si Kristo gilansang sa istaka. Di mo. While ang Bible nga atong gamiton gilansang sa cross. So dili siya muhaom sa Bible. So ang buhaton aron nga ang ilang teaching nga si Kristo gilansang sa estaka, kinahanglan i-revise ang Bible. Kuhaon ang word nga cross o pulihan na og word nga estaka. Di muhaom na ang ila kunong pagtulunan sa ilang gibit-bit nga Biblia. Pero mabuking na kay ngano man dili man gyud na estaka. Cross man gyud na sa balaang kasulatan. Mo de na. Nya, karon bro, kanang may tungod sa kanang kalag ba? Ang ilang kalag manggod kitang buhi man. Muna nga magka-contradict ba sa ato contradict magidaan ang atong hila kay ang ilang kalag buhi man. Pero dapat natin mga verse nga mga basihan nga nagingon si Ginoong Hesus ayaw kadlok anang mupatay sa imong lawas. Hinuno kadlok kay mupatay sa imong kalag. So sa man may expression ninyo na sa saksi pa ka, bro. Ang amo saksi kanang verse kung ingon sa imo, may inyong expression na sa una na. Ang una namong verse na gamiton kanang Genesis 2:7. Nga ang Ginoo may kuha siya og yuta giporma niya nga tao ug gihuypan niya sa buho sa ilong ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So kalag siya nga may kinabuhi.
So reparado man na sa tao. So mo nang isuksok na sa saksi ng 18:4 sa Ezekiel nga ang kalag nga makasala kini mamatay. Matay. So reparado man na sa tao nga mamatay. Okay. Pero hinumdum man nato nga dunay duha klaseng kamatayon. Mm. Kamatayon nga espirituhanon o kamatayon nga pisikal. Mm. Kanang 18:4 sa Ezekiel nga ang kalag nga makasa kini mamatay. Giklaro man ni San Pablo sa 2:1 sa Epeso nga mga patay kamo sa inyong kalapasan. Mm. So meaning ang kamatayon diha sa kalag espirituhanon nga namatay siya diha sa estado sa grasya kay na siya nagpuyo sa state of mortal sin. Mm. So giklaro diha sa mapulong ni Kristo sa imong gikot nga bersikulo Mateo 10:28 nga ayaw kahadloki ang magpatay sa lawas Tama. nga dili arang makapatay sa kalag. Mm. Kaya ang kalag manggod spiritual manggod. Og prueba niya na bisan patyo nimo ang lawas magpabilin ang Ang kalag kalag. sa pag-exist nga buhi nga naman. Mm. Basahon nato ang Gipadayag kapitulo 6. Sa may giingon din sa 6:9. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag na atong gipamatay tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod, dugay pa ba nimong hukman ug silutan ang katawhan sa kalibutan sumala sa ilang pagpatay kanamo. Mm. So kining mga kalag gipamatay sila. Pero sila mitiyabaw sa pagampo sa Ginoo nga hatagag hustisya ang ilang kamatayon. So meaning ang ilang lawas namatay na, mibulag sila sa ilang lawas, so physically dead sila, pero nagpadayon sila sa pag-exist dito sa langit kauban sa Ginoo. Ilang na-communicate pa ng Ginoo diha sa prayer. Okay. So meaning dili tinuod nga kita mismo ang tao maong kalag kundili naay kalag nga di mamatay human sa panagbulag sa lawas ug kalag. Ug mao ka ng espirituhanon nga spiritual soul nga mag-continue sa pag-exist human sa gitawag physical nga kamatayon sa panagbulag sa lawas ug kalag. 12:7 sa Ecclesiastes, ang lawas mobalik sa yuta ug ang espiritu mobalik sa Dios nga mao ang tinubdan niini. Kay sa 2 Corinto 5:10 ang tahatagsa moatubang man sukmanan ni Kristo. Ang atong lawas dili na may moatubang. Okay. Ang atong kalag may moatubang sa Ginoo ito sa langit aron sa pagdawat sa ganti nga way katapusan. Imperno, langit o sa purgatorio kung ang atong kamatayon in the state of venial sin. Okay. Pero bro, ang sa saksi banggod, ang akong nabantayan sa ila, ang bulag sa lawas sa tao ni kamatay, di man kalag, espiritu may tawag nila ana. So di ba? Manay gamit niya sa una na, di ba? Espiritu ang nibuwag, di ba? Oh, pero kana nga espiritu matod sa 2 Corinto 5:10 mo ni moatubang ka Kristo. So di man moatubang ka Kristo ang dili person. So kadtong kalag mo to ang mubuwag sa lawas kay ang lawas mao man ang makaagom sa kamatayon. Mao man ang buwagan sa di mamatay nga kalag. Ang bitaw si Kristo nga ayaw kahadloki ang magapatay sa lawas. So sa kamatayon actually ang lawas kay mao may gibuwagan sama sa electric fan. Kung ang electric fan naka-connect sa kuryente, imong pag-ibot sa kuryente na disconnect, so ang electric fan mohonong na siya sa pagtuyo. Okay. So meaning sa diya ang atong spiritual soul mubuwag sa atong lawas, ang lawas madugta. Pero ang kadtong kalag nga di mamatay human sa pagbuwag sa lawas, mao to ang moatubang sa hukmanan ni Kristo nga gitawag na individual judgment. Og mo nagi-proyba na gibasa nako sa Gipadayag kapitulo 6:9 hangtod sa 10 nga kadtong kalag sa gipamatay nag-exist sila. Nag-ampo sila sa Ginoo. Nang ilang kamatayon
mahatagag hostisya. So naay nagpabiling buhi human sa atong kamatayon ug mao kana ang spiritual soul nga mobulag diha sa atong physical nga lawas. Okay. So, next akong pangutana sa imo, Bro Paul. Kining sa Biblia sa mga saksi ba? Kabantay ko, kining atong brown, atong Bible sa ang gray color. Sa Juan 8 diha, nawagtang man ang kuan, uno ngadto sa 11. Ano, diretso man nag-12. Sa imo sa unang panahon, banana man na sa ano? Nakibalo ka sa unang daan na. Nawa siya. Ang wa gyud maapil diha Juan Kapitulo 7:53. 8 hangtod sa 11. Oo, tama. Oh. Kay ang gisulod magud sa mga saksi ni Jehova, mao manggod ang Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus. Codex Vaticanus. So naay mga manuscript nga wala maglakip ni anang mao nga mga verses. So mga saksi ni Jehova in respect sa authority sa mga manuskrito nga nag-exist, labi na anang Codex Vaticanus. Ang Codex Vaticanus naman na sa Vatican Library. So Codex Vaticanus, code number 1209, o kanang Codex Sinaiticus na nakitaan diha sa gitawag nga St. Catherine Monastery, sa monasteryo sa dito sa tiilan sa kining Egypt nga nakaabot ko dito ang lugar. Okay. So dito na nga mga manuscript nga walay ana nga bersikulo, bro. So ang mga saksi ni Jehova ni follow ana nga kining manuscritos. Pero kanang mga manuscript, mga translation nga naa ng 7:53 8 hangtod sa 11 sa Juan, nag-follow po na sa ubang mga manuscript nga naa na nga mga bersikulo. So ang saksi ni Jehova miingon nga nganong wa na diha kay ang ilang gi-follow kadtong mga manuscritos nga atong gihisgutan. So, salamat sa tubag, bro. Sunod akong pangutana, bro. Kaning 19 ka bo kung prophecy sa kuan. Ang mga saksi ni Jehova. Murag kani ipatahan sa nako sa imo ning kuan kining nang 1920 nga sa libro nga Millions Now Living Will Never Die. Pamilyar rin ning libro? So, ingon man la diri ang gingharian kuno sa ang dako kuno nga simbahan gunuubon kuno ni Jehova. Ug daghang mga Kristiyano nga namatay. So, 1920 man siya nahitabo ba siya? So, 1920 man gisgutan diri So, nahitabo ni Armageddon ay ang gisgutan diri ang Armageddon Armageddon. So, 1920. So, ang ilang kaning Armageddon nga panagaan ko nila extend sa tuig. Nakabantay ka ni sa inyo na? Hangtod sa 1975. Hangtod sa 2000 yun. Hangtod sa 2000 sa ilang libro nga The Humankind Search for God. Daingon sila nga ang lubunhong kalaglagan naglungtad lamang sa ika-20 siglo. Okay. Meaning ang kalibutan magunob na matapos ng kalibutan sa ang iyang panahon sa pag-exist ana nga lubunhong kalaglagan naalang sa ika-20 siglo. Ug hinumduman nato Brother Raul nga nahuman na ika-20 siglo. January 1, 2001 nag-start na ang ika-21. So niya naman ta sa 21st century. So human na ang ika-20 siglo. Pero kanang propesya, nga ang kalibutan, ang lubonhong kalaglagan, mahitabo na. Wa gyud na mahitabo sa propesya nga gitagna sa mga saksi ni Jehova. Suway isa natuman ini. From before sa dito sa ika-20 siglo sa 1874 so antag nila. Hangtod nga pabalik ka dito sa panahon ni Russell. Diri sa kanang ilang tagna nga ang kalibutan matapos wa gyud na mahitabo. Pero iban niya na naman ang kalibutan nagpadayon. So meaning ang mga saksi ni Jehova wala sila mutagam sa pagpamakak. So always ang ilang pagpamutbot paitan o ang sayop ni ini nga ang mga
sakop nila nagpailad pa sa ilang bakak. Mm. So kung sa uyab pa ni Brad Raul, ang imong uyab sige nahagbakakan, so magduda na ka. Di na ka mo kumpiyansa pa sa isulti kay basin lain na pod kini nga bakak. Ug ang saksi ra ba pagtudloan sa watchtower motuman na ba? Muto bitaw. Ila po na sa i-spread. So whereas sayop, so nahimo ta nga kalambigitan sa pagpakailap o sayop nga mga doktrina sa Facebook pa ni mahimo ta nga propagator sa mga fake news. Mao yun. So kaning analyze na ako rin kaugaling mo na bro Paul ha, kaning sa 1925 ba nga ilang prophecy ba? Kaning ingon nga si Radio Report maning panahon na nga maghimo siya bitsarim or mansion ba? Oh. Nga giitag-an niya nga si Abraham, Isaac ug Jacob mubalik daw sa kalibutan. Munang ganda man niya og katong mansion nga tawag nila bitsarim sa San Diego man na gihimo niya. Pero ang ending ini sa akong nabasa, nakita ini ang ending niya ini kay gipuy-an man na Radio Report so lagi iya lagi ilad yung mga kauban para lang gastuhan ng iyang balay so maglibog ko di ba? So may pasabot na ini. Dako gito siya nga ilad nga naman ang nahitabo magod ato naghimog funding. Nagpapondo sa usa ka proyekto o sa wala pa ang giingon nga tagna nga 1925 mahitabo na ang Resurrection Day. Okay, correct. Meaning mabanhaw na ang mga matinud-ano mga tao sa Old Testament. Starting na Brad Raul kag Abel. Anto na sa mga patriarka. Anto na nila ni Job, nila ni Haring David. Katong mga karaan nga mga alagad sa Ginoo. So ang gihimo sa mga saksi sa ilang pagprophecy, ningon sila nga asa man nato papuyon. Asa man nato papuyon kini mabalaan nga mga tao sa Old Testament kay mabanhaw na ra ba ni sila. Tapos nagsitar og 1925. So ang gihimo, maghimo tag balay sa prinsipe. So Bitsarim. Bitsarim Kay patawag. kini sila nga matuloy man sila basta-basta. O si Haring David lang daan, si Haring Solomon. So sila daw mo kiter. Kay dito na papuyon sa Amerika. So imo na siyang paminawon. San Diego. Makaingon ka nga naghimo-himo sila sugilanon nga kung imo nang sabton kinsa man pud sila. Lagi. Nga mo mokiter nga dito ra ba to nangamatay to sa Israel. Tapos kalayo pa sa Amerika. So pila pa na ka layo nga i-eroplano tong mga sila Abel sila ni kuan. Kay dito gyud sila papuyo no. Problema og manugot po dito. Nahitabo walta. Nahitabo to nga pahitabo ba. Musugot po ka to sila nga dito mupuyo sa Amerika. Nga dito man ang ilang lugar sa Israel, sa Jerusalem. So kana wala na mabalanse sa mga saksi ni Jehovah. Then ang nahitabo kay motuo man lagi ang mga membro bisan giulog-ulogan. So ang nahitabo nagbutang sila og panding. So nahitabo tong Bitsarim, Bilyon. usa ka mahal nga proyekto kay balay go sa prinsipe. Oh, bilyon Di- na bilyon. Gingharian gyud to nga ang iya go structure pang gingharian kay ano man. Di gud basta-basta papuyon dito. So ang nahitabo kay di man lagi to tinuod, bakak man lagi na nga sugilanon o propaganda. So ang nahitabo nilabay na lang ang maong tuig nga ilang gitagna nga mao na daw ang panahon nga mabanhaw kini matawhana wa man mahitabo. Tapos kadto ra ba nga building dako ra ba to siya og maintenance. Then miabot ang panahon nga si Rutherford na cancer sa baga. O nga nahitabo kadtong Bitsarim dili sila ni Abel, Abraham, David, Solomon ang dito siya namatay. pahimos niadto kaya iya to gihimo nga rest house. Dito siya O namatay. Dito siya namatay. O sa kaulahian kay wa man gyud na mahitabo nga nabanhaw tong matawhana gibaligan na lang sa Watchtower Society ang aron mahikalimtan ang ilang palpak na propesiya o panglimbong sa mga membro nila. Pagkin para yung luyas mga membro. Hago na tininood og pangalagad ang mga membro walang kay balo nga scam ditong Bitsarima to. Nya kuan bro akong balikan ang kuan bi katong analim tara og ganina katong
kanang bagong langit o bagong yuta ba, asa man na siya, kung may tabo manggayo na siya, asa man siya ibutang, asa man na ibutang pananglitan siya, kung sa atong, kung mga tinakaibaw, asa ibutang na siya, kaya may sa Biblia. Pero Sa sila, teaching sa Katoliko, sa mga komentaryo, mm, kiniramang gihapon ng ayuta. okay, Kay ang usbon na diha, Ang dili tao. man ang kanang physical, kundi ang kahimtang ba. Sa ako nang giingon, ang yuta karon gimanduan sa yawa. mm, So ang mga tao controlled sa yawa. mm, Dayon panahon nga bag-ohon sa Ginoo ang dagway sa yuta. mm, So mawala nang di bang yawa itambong man. mm, So mabag-o na ang dagan sa kalibutan. Ang dagan sa kalibutan naa siya pero wa na siya kontrolaha sa yawa. okay, So ma-change na ang dagan sa kalibutan mo nang mabag-o dili kay bag-ohon gyud physically. So mo na ang mga interpretasyon sa atong mga theologian in terms anang pag-ingon nga bag-o. Ug sa ako nang giingon kining mga linuwas na doon man sa langit. So ma-change na ang system sa kalibutan. Pwede na ang kalibutan mahimong lugar sa mga hayop sama sa nahitabo ini sa sinugdanan. Nga sa creation ikaw anong pa ba kaadlaw ug sa ato ba yung pagtuo dili ba na siya literal nga 24 hours kundi 1,000 of years na. Meaning ang kalibutan nag-exist na walay tao pero may survive siya. Ngano may survive kay sa ako nang giingon ang kalibutan naa siya ay capacity nga mo develop ra siya iya. ako lingon yan. Ang nature ba? Ang nature. So, kung mahitabo nga ang kalibutan ang mga tao nga giandaman sa Ginoo luna sa langit, mga tanan sa langit, Mm, so mabag-o ang kahimtang sa yuta. Mobalik ni sa pagkalasang, mobalik ang iyang environment nga sama kaniadto sa wa pa ni gi-abuse sa mga tao. mm, So naay siya capacity nga mo regenerate lang iya ha. Kay mao man ang kinaiyahan sa paguma sa Ginoo sa kalibutan. sa ato pa Brother Paul, no, halos magka-disim-disim lang gamay sa hupad pas mga saksi. Kaya ang sa mga saksi, lahi man kay ang yuta bag-ohon pinaagi man sa human intervention tao, nila. tao Sila nila. ang amo sa una kami mga mananom sa Oo. amo panindoton murag Ay, oo, tama. among panindoton ang kalibutan. Pinaagi sa among tawhanon nga kapasite. Tama. Pero balikan nato sa wa pay tao ano ang kalibutan na-exist man og taas ka panon nga pumantog buhata sa Ginoong tao. So mini ang kalibutan pwede siyang mo continue pag-exist bisan pa wala human Gusto intervention. ko tao kay mo. O kay kita mga tao para man ta sa langit. Para man ta sa Ginoo. So maabot ang time nga ang kalibutan usbon kuhaon na tanan sa Ginoo ang mga linuwas sa kalibutan Mm, kay gipreparahan og mas nindot nga lugar dito sa langit. mm. So mo na nga mahimong mabag-o ang dagan sa kalibutan. So mo na gitawag nga bag-ong langit Amo na bagong langit. o bag-ong yuta. So di kita literal nga ingong sunugon. Naay mahitabo ng pagsunog pero cleansing. Cleansing Sama rin. na atong panahon ni Sodoma Gomorrah, literal gyud to nga kalayo. Ah, So naa na siya. Pero pag hinlo lang sa yuta, kanang imong kanang lasang sunogon, mm, pag human sa sunog, di ba manurog na po usap ang manindot ng mga sagbot. So ang kailagi ang yuta na siya capacity nga moral generate siya sa iyang kinaiyahan. So, Bro Paul, okay, thank you Cristobal Bro Paul ha. Na ako, kaya personal na yung makapunta sa imo ni. Ano ito Bro Paul ba, sa saksi pa ka ba? Wala dyan kayo nahimong amigo nga katoliko, barkada katoliko, wala dyan sa isa? Kami among gilikayan gyud nga makig-amigo kay gidipinsahan namo nga maimpluwensyahan. Okay? Ah, Mm. sa among verse ana, iklaro man na din sa unang Korinto, sumoni ang mga verse nga hinungdan nga dili gyud pwede nga makigsuod Mm. sa mga dili samag pagtuo. So ingon din Unang Korinto 15:33, ayaw ka patunto ang daotang makauban makadaot sa maayong pamatasan. So nahibalo na ta Mm. nga ang daotan nga panag-uban makadaot sa maayong pamatasan.
Okay. Nahibalota nga ang mga Katoliko atong giakyos nga mga sigiro, mga sugarol, Bisyo so sa na dagang bisyo. So kung makigduyog ka niya para malikayan nga di ka maimpluwensyahan, so defensive ta. So dili ta pwede makikuman. Kabalo na ka na sila mga bisyoso, buduyog pa ka. Oh. So dili pwede mag-establish og friendship nga ng mga tao nga mahimong maimpluwensyahan na imong kinabuhi. Pero ako magpasabot nga di nato tagdo ng mga dili Katoliko sa saksi pa me. Una magwali mi house to house. So kinahanglan nimo nga ila-ilahon ang mga Katoliko. Pero diha ta makighigala nila diha sa pagwali sa may balita. Dili pwede nga suod kanila kay imo pong gidipinsa ng imong moral nga dili ka maimpluwensyahan sa daotan nimong kinabuhi. Nga day Bro Paul, sa pagtuod ninyo sa una di ay ang tanan Katoliko jud, basta Katoliko jud, di ba bad influence? Pasabot ninyo na. Ang mga Katoliko para as a whole para sa amo kay magtuo ang Katoliko gyud kanang nagsunod sa dalan nga matarong. Kay maumay nakita namo in general nga ang Katoliko gyud puro gyud ni mga Pagano, mga wala magsunod sa kabuton sa Ginoo. So para malikayan nga dili may maimpluwensyahan. So mas the best nga dili gyud maki-close nila. No? Pero it does not follow nga dili pwede may smile nila, mutagad nila na. Pero diha lang limitasyon taman. lagi na limit. Na limit. Pero dili ka pwede makighigala nila kay was nga nabito tay panultihon nga tug-anan ko ikaw kung kinsa ang imong higala. So meaning imong panaghigala sa mao kung nahibalo ka na sila bad influence, mahigala ka, so madugay madali, may influensyahan ka silang dautan na kinabuhi. Okay. So para dili ta ma-influensyahan, so mas the best kay dili gyud mo engage og friendship ana kay mo padung man na diha sa atong gituohan nga maka-influence sa dautan na kinabuhi. So, kada sa applicable na sa tanan mga saksi na, magtotoo nga saksi na. Applicable na, pero pwede po na dili sundon sa saksi. Ay mao din na nakita ako diri karon Kaya naman tayo kanang kagawasan gapon nga dili. So sa to pa kung di na sundon sa mga saksi, wala sila silot, wala sila kuan. Pwede na ila nga i-violate, pero mag-suffer sila sa consequences kung ma-influensyahan sila sa dautan na kinabuhi. So ito na daghang pa mga saksi nga nahimo pod nga mga nangabit, apoy mga saksi nga naghubog-hubog na. Kaya naman, sa ilang panag-amigo, dito na mi padong. So, ang himuon na ay gitawag nga precautionary measure ba? Aron dili ka moabot diha nga puwen. Hindi kay landaan. Mas pinakalabing maayo nga pilion nimo nga ayaw na lang pahigalaan ng matawana. Pero kung pilion nimo maghigala ka, magsaper ka kung ma-influensyahan ka. Paitay. Mao nang imo. Duyan sa Katoliko no? Murag discriminate ang nitabo no? Pero sa ako nakita di Bro Paul no, dugay naman po kaning mga kuandre, daghan naman tako, daghan mo kung mga kaila mga saksi, ever since sa gamay pa ko sa una, mga kaila. Mga amigo man ni samot karon akong mga saksi nagamalibot sa ako diri mga suod na o kayo. Man desbalay gani gidalhan pa ko ganang gulay atong isa ka adlaw diri mag-anis balay magiginabi isabo normal nga kuan so wala ni sila mutuman sa kuan. Ang imong pagpahigsuod sa maong tawo, ang imong main purpose nga imo siyang madani. Ang imong kinabuhi ba imong mapaambit niya para ikaw ang mahimong instrumento nga madala sa nimo. Posible. Mao gyud ang imong aim, mao nang imong purpose. Pero kung ang imong purpose nag-amigo lang ka kay dili mo siya kumbensyon, so malagmit po ma-influensyahan ka. Mao na masaksi ni Jehovah sa akong panahon more than 40,000 every year nga madisiplina kay wa sila precautionary measure. Posibleng nag-amigo sila, umihatod nga na-influensyahan sila, so nahimo sila nga bad record sa organisasyon. So pinaka na best nga dili maki-amigo nila sa mga Katoliko kay nahibalo man ta kini muragod ka nag gitahan nimo imong kaugalingon, nahibalo ka kana na diha lain na nahilo diha tos naidahi paon ba bitik. Tapos muduol ka. So mo man hitabo kang iba. Si iba niduol man ito sa bunga sa kahoy. So ang pagduol nimo diha nahibalo ka kanay kapiligrohan. So ang the best
naipeligro, likay sa kapiligrohan. Mo na kung choice sa mga saksi ni Job, mga dili yun dili gusto mo influensyahan ini matawhan na, so magpalain sila Okay. sa ilang kaugalingon. Tama. Dili mo ipon. Diha na ng mataw nga ilang gituhan nga may mga bad influence sa ilang kinabuhi. Siguro bro Polo sa panahon pa siguro sa una nga sa imo kay sige otro karon. Ang ilang papakikila sa ano naman tanan. Ang ilang nakita ako sa mga saksi karon diri mura na po sa Katoliko style ba amigo nga nang suod ba pero dili ng mga bad mga palabog dili. Di ba? Ako sa simple lang ako nga tao pero nganong suod man ako sila. O di ba? Nakipagsuod na sila sa mga tao kay sumama ko mungutan naman siguro sa ila nga bawal ba siya sa una ginaotro na po kuno karon nga nglan nga karon ganin gitulo na sa karon mabasa na sa kasaysayan. Mga sa di ba pabasahon sa di ba? Nya mo nga ug sa ako nakita no parang katag istorya bro Paul ikaw sa una butan man ka sa daan siguro no. Saksi pa ka. Bawal sa amo ang kining mga bisyo, even pagtanaw boxing, wrestling, kining mga disco bawal sa amo. Bawal Kung makatanaw may kanang makalabay may sa lugar may disco, makatanaw may pero dili mi mo kig-engage ana nga mga ngano dahil sa ato sa Katoliko bro Paul wala din nagibawal nga bawal magyapon ka tanan. Ang kanay mo mga tao mga gaya mo mga ulo bilang barangay man. sa ato man guna mo tay kagawasan. Correct. Usa na ba Sa nahibalota unsa ang sayop, unsa ang husto, Tama. dayon nahibalota nga kung ato nang himuon naagyo mga consequences nga mahitabo sa atong kinabuhi. So at least aware ta ni ana nga dili na part sa atong teaching nga pag Katoliko ka magbisyo ka o magpuyo ka imo sa nang choice. kinabuhi nga Kristohano. Imo nang choice. Imo man ang gusto. Pero sa saksi ka sa una, hilabton ng ibang kakain no. Karaning ubang karon ni mga saksi karon ning panahon na di man manghilabot sa bandungol sa mga manghilabot wala. Sa inyong panahon sa una, hilabton mo kakain ka no. Aw kami amo yung hilabtan ang masayo nga mong gituuhan. Kasama na makita mi ang Katoliko na Posisyon. prosesyon. Adihino na mo sila to dito ka sultihan namo pero dito na sa among house to house pwede na malakbitan. Dito sa among paking dialogue sa mga Katoliko, may isgutan namo ang mga sayop sa Katoliko, sa mga teaching sa Katoliko. So mahitabo po nga makapaghilabot yun may sa Matatsi siya. mga Katoliko. So sa nagiso pag sangyaw. So kada magsangyaw bro ba? Kada magsangyaw mo dan na mo ginang ipang prepare daan nga mga basahon. Kaya mo kay balog unsa nang mga tao da sa mga reliyon ana. So doon na mo i-prepare sa ila ko example, Muslim na inyo anahan diha, Katoliko ba na or Mormons ba na nagandam yun or wala. So Mo bitaw ka namin gitawag sa among isa sa among mga program sa among kingdom mo lang service meeting. Naman gitawag Socratic Ministry School. Napoy service meeting, napoy public talk, napoy Assembly study. Lain po ng congregation book study. Kanang service meeting diha mahitabo ng demonstration. Kanang pag-demonstrate ba saon nga musod ka sa mga balay sa laing tinuhan o sa iyang relihiyon, pwede i-demonstrate saon nga saon pag-convince. Dahil sa Socratic Ministry School, na po da mo demonstration nga drama. Labi na sa mga babae, so na yung mga sitwasyon na mo na nagdrama mo, na imong ipaambit kining pagtulunan sa Jehovah's Witness. Okay. So, preparation na mo. Kuno na. So, nahibalo may kung kinsay among pwedeng masakan nga balay, so naami ika-share nila. Anara. Ipaambit sa ila. So, part na sa preparation, ug himuon na pinagi o mga demonstration. So yan ang pagin sa una. So, may nag-practice na. Ako Dili kay dito ra ka mo adto dito nga wa kay part na sa training ng demonstration. Ano pa ko inalimtan bro po no? Basig lasa siguro na kay basig kapoy na ka. Ako, mo tanong ko siguro wa katubang pagtukod ni ining ang pangalan sa Jehovah's Witness sa una is Bible Tract Society o ba sa di ba? International Bible Student Association, Oh. IBSA. Dito Bible Tract Society. Di ang Watchtower Bible and Tract Society mo ng korporasyon. Ay question. Mo na ba ang legal agency, murag mo na registered. Okay. Gusto ko mo tanong bro, kaning Pero tungod. ang nagpanag-iya na ang International Bible Student Association. Okay. So ano ba?
nakalimot na ko, pila ka libro ang ipagawas ni Russell ni atong panahon na pagsugod ni aning ng kana nga sana sikta. So daghan Pila na ka libro to. iyang Ginegosyo mo ko to, di ba? Studies in the scriptures. Pero ang nitabo to niya katong mga libro, ang tumo niya to is pagnegosyo sa mga tumo ato niya. Si Russell negosyante. Oh, iyang mga amahan, Eh, negosyante mga amahan niya. Iyang nakapanood man sa iyang amahan na negosyante sa panapton. Mm. So naa siya kining knowledge sa pagnegosyo. Isa ng libro. So mao na nga ang libro kay need man na po do ka ng para maka-circulate. Oh, lagi kinahanglan. So need yun na siya nga doon natay bayad ni ana. So ang iyang gihimo, naghimo siya mga libro. Ang sikat niyang libro is Studies in the Scriptures na may mga volume-volume. Tapos encyclopedia ni. Murag encyclopedia. Dayon kana nga libro mao na ang napalit ni Rutherford Rutherford, na-convert siya. during sa iyang pagka-abogado na. Kay si Rutherford sa nag-eskwela pa siya og abogasiya, ang iya magud sideline kanang Maling malig ang libro. Tama. Tapos nahitabo nga si Rutherford nahulog atong Bangag. sa bangag nga didto siya nahumod. Oo. So isa sa iyang ma-promise nga kung pananglit mahimo na siya abogado, si bisan kinsa nga moadto siyang balay sa iyang opisina, iya gyud ang paliton. Iyan ang palitong libro. So nahitabo man nga nagpropagate ang IBSA Mm. kanang International Association o mga libro ni Russell. So nakapalit na si Rutherford. O iyan ang gibasa. Ug sumala sa iyang pagbasa, nakumbinsi siya nga si Russell nagtudlog tinuod. Dayon during the time ang teaching ni Russell naka-create ba og kanang kritisismo labi na sa gobyerno. No. So nanginahanglan ang watchtower o abogado. Abogado. Tapos siya man ang na-convert. Kay Baptist man gud na si Juan. Si Si Rutherford. Rutherford. Na-convert siya sa Jehovah's Witness o sa ulahi siya nahimong legal lawyer sa watchtower. O pagkamatay ni Russell, need man ang kanang watchtower o bullet. Dayon, during the time, ang watchtower nag-atubang magmakaso. So ang need sa time, lawyer. So Lawyer. siya ang Siya ang nakuha. nahimong second nga presidente kay nakita man siyang capacity nga need ni nga tao kay ang watchtower nag-atubang og daghang makaso. Pero sa nabasa na ko sa si Rutherford na himo usa siyang abogado, adisir pa siya na membro sa adisir pa siya na imong Abogado na siya. abogado ano tama. Dayon nahimo siya nga judge po sa korte sa Judge ba. Amerika. Kay daog mga kaso nga yang kuan, yang ipang laban sa una, nakapasan mo ko sa una, nakadundum mo ko na. So, salamat Bro Paul ha, ug kay natubag man gid akong mga pero dapat na ipakutahan ako sa imong Bro Paul, pero sa autumn nga mura mag kagabi o na po naman relax. Okay, Sunod so- po ta mag-istorya. So salamat kayo Brother Olno sa imong mga pangutana ug I hope kadto mga atong na-share na po'y mapupo nga mga pagtulunan sa atong mga viewers. Salamat. So ni ami dinhi kay stranded ta sa Baguio o gihimo namo ni para maka-learn usab kita sa atong pagtuo. Salamat kay Bro.